Tinuring akong walang kwenta ng sarili kong mga magulang, pero nang lumabas ang matagal nang itinatagong katotohanan, nagbago ang lahat sa isang gabi. Umuulan ng gabing iyon. 18 taong gulang pa lamang ako nang marinig ko ang pinakamasakit na salitang binitawan ng sarili kong ama. Kung hindi ka ipinanganak, mas maayos sana ang buhay namin. Parang tumigil ang mundo ko. Nakatayo ako sa labas ng kusina, nanginginig habang hawak ang basang payong. Hindi nila alam na naririnig ko ang pag-uusap nila. Palamunin lang siya, dagdag pa ni Papa habang malakas na ibinabagsak ang baso sa mesa. Tahimik naman si Mama. Hindi niya ako ipinagtanggol. Hindi niya sinabing mahal niya ako. Wala. At iyon ang mas masakit. Mula pagkabata, ramdam ko ng iba ang trato nila sa akin kumpara sa dalawa kong nakababatang kapatid. Kapag may bagong damit sila, ako ang nagsusuot ng pinaglumaan. Kapag may handaan, sila ang pinapaupo sa harap habang ako ang inuutusang maghugas ng pinggan. Kapag may pagkakamali sa bahay, ako agad ang sinisisi. Kasalanan mo na naman. Bakit hindi ka matulad sa mga kapatid mo? Wala kang mararating. Araw-araw, paulit-ulit kong naririnig ang mga salitang iyon hanggang sa unti-unti akong naniwala. Siguro nga wala akong halaga. Siguro nga mali ang pag-iral ko. Dahil sa hirap ng buhay, nagtrabaho ako habang nag-aaral. Naging delivery rider ako sa umaga. Crew sa maliit na kainan sa gabi. 3 hanggang 4 na oras lang ang tulog ko. Pero kahit anong pagod ko, ibinibigay ko pa rin halos lahat ng kinikita ko sa bahay. Hindi man lang ako makarinig ng isalamat. Isang gabi, umuwi akong may mataas na lagnat. Halos hindi na ako makatayo. Lumapit ako kay Mama. Ma, pwede po bang magpahinga muna ako bukas? Tiningnan niya lang ako. Lahat tayo pagod. Huwag kang maarte. Parang may kutsilyong tumarak sa puso ko. Tumango na lang ako. At tahimik na umiyak sa kwarto. Lumipas ang mga taon. Nakapagtapos ako sa kolehiyo sa tulong ng scholarship. Unti-unti akong nakaahon. Nakapasok ako sa isang magandang kumpanya. Sa wakas, nagsisimula ng umayos ang buhay ko. Pero hindi pa rin nagbabago sina Mama at Papa. Kapag tumatawag sila, pera lang ang pakay. Anak, padala ka naman. Anak, bayaran mo ito. Anak, ikaw na bahala. Minsan, napaisip ako. Mahal ba nila ako? O kailangan lang nila ako? Dumating ang ika-25 kong kaarawan. Nagpasya akong umuwi sa probinsya. Akala ko simpleng hapunan lang ang mangyayari. Hindi ko alam na yun pala ang gabing magpapabago ng buong buhay ko. Habang kumakain kami, biglang dumating ang matandang babae na hindi ko kilala. Maputla ang mukha niya. Namumula ang mga mata sa kakaiyak. Nang makita niya ako, agad siyang napahagulgol. Anak, Natigilan ako. Ano po? Nanginginig ang kamay niyang lumapit. Patawarin mo ako Biglang namutla sina Mama at Papa. Tumayo si Papa. Anong ginagawa mo rito? Sigaw niya. Pero hindi na tinag ang matanda. Sa halip, inilabas niya ang isang lumang envelope. Panahon nang malaman niya ang totoo. Tahimik ang buong bahay. Parang walang humihinga. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope. May mga lumang dokumento, lumang litrato, at isang birth certificate. Nang mabasa ko ang pangalan ng ina, nanghina ang tuhod ko. Hindi si Mama. Ibang babae. Ang babaeng nasa harapan ko. Parang umikot ang paligid. Ano ito? Pabulong kong tanong. Humagulgol ang babae. Ako ang tunay mong ina. Biglang bumagsak ang kutsara sa kamay ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung iyak ako o sisigaw. Lumapit si Mama. Ngunit sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ko siyang umiiyak ng sobra. Patawad Basag ang boses niya. 25 taon niyang itinago ang lihim. Nalaman ko ang buong katotohanan. Noong sanggol pa ako, iniwan ako ng tunay kong ina dahil sa matinding kahirapan. Ipinagkatiwala niya ako sa tiyahin niya. At ang tiyahing iyon, si Mama. Sa umpisa, mahal nila ako. Pero nang magkaroon sila ng sariling mga anak, nagbago ang lahat. Unti-unti akong naging pabigat sa paningin nila. Hindi nila ako pinalayas.
Pero araw-araw nila akong pinaramdam na hindi ako kabilang. Tahimik akong nakaupo. Hindi ko alam ang mararamdaman. Galit. Lungkot. Paghati. Pagkawasak. Lahat sabay-sabay. Lumuhod ang tunay kong ina sa harapan ko. Bawat araw pinagsisihan ko ang pagkawala mo. Bawat kaarawan mo umiiyak ako. Bawat Pasko hinahanap kita. Hindi kita kinalimutan. Humagulgol siya. At sa unang pagkakataon, may narinig akong isang ina na desperadong nagsasabing mahal niya ako. Tumingin ako kina mama at papa. Pareho silang umiiyak. Tahimik. Walang depensa. Walang dahilan. Walang palusot. Makalipas ang ilang minuto ng mabigat na katahimikan, nagsalita si papa. At iyon ang unang beses na narinig kong nanginginig ang kanyang boses. Anak, Tumulo ang luha niya. Hindi kita tinrato bilang anak na dapat tratuhin. Marami akong pagkukulang. Marami akong kasalanan. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Tahimik akong nakatingin sa kanya. Ito rin ang unang pagkakataong nakita kong wasak ang taong kinatatakutan ko buong buhay ko. Napagtanto ko ang isang bagay. Ang galit ko ay mabigat. Pero ang pagdadala nito habang buhay ay mas mabigat. Huminga ako ng malalim. At hindi ko makakalimutan ang sakit. Umiiyak silang nakinig. Pero ayokong habang buhay akong bihag ng nakaraan. Tumulo ang luha ko. Pinapatawad ko kayo. Lalong lumakas ang iyakan sa bahay. Hindi dahil nawala ang sugat. Kundi dahil sa wakas, nagsimula na itong maghilom. Makalipas ang ilang taon, unti-unti naming inayos ang relasyon namin. Hindi naging madali. Hindi naging perpekto. Pero naging totoo. At doon ko naunawaan ang pinakamahalagang aral sa buhay. Moral lesson. Ang pinakamalalim na sugat ay kadalasang nanggagaling sa mga taong pinakamalapit sa atin. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa nila, ito ay pagpili na huwag hayaang kontrolin ng sakit ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang pagiging pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pagmamahal, respeto, at pagpiling tratuhin ang isa't isa ng may dignidad araw-araw. Dahil minsan, ang pinakamalaking revelasyon sa buhay ay hindi kung sino ang tunay mong pamilya, kundi kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa iyo.